Ayun, kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na ito mga kababayan, merong banat itong si Binibining Maharlika. Ibang klase po talaga. Ngayon nakikita na ng ating mga kababayan na yung mga sinasabi nitong si Binibining Maharlika ay nagmamaterialize na po. Noong una tinatawanan lang siya pero ngayon mga kababayan, lahat ng sinabi niya talagang nagkakatotoo. No? Kaya yung usapin nitong polboronic na to, malamang sa malamang, talagang tunay nga na mayroong video. No, kasi lahat na lang na sinisiwalat niya, yung nanggagaling dito sa puting ahas niya, nagkakatotoo At pag-uusapan din po natin dito sa video na to, itong pasasalamat nitong si Vice President Sara Duterte dito kay Marcos Jr. Tingnan po natin kung anong strategy ang pinapairal ngayon itong si Vice President Sara Duterte. No? Tingnan po natin kung anong mangyayari dito sa pagdikit niya na to kay Marcos Jr. Tingnan po natin, baka meron silang pinaplano, no? Yung pamilya Duterte na hindi natin nalalaman. Mga henyo po kasi yan pagdating sa politika. At pag-usapan din po natin itong doon tayo sa Luneta. Rody Duterte challenge Marcos to public drug test. Ayan, yan ang matindi. Yan dapat ang pag-usapan, di ba? Yan dapat ang pag-usapan. Tapos po mga kababayan, pag-uusapan natin itong tanong nitong si Ivan Mayrina dito kay Marcos Jr. Himala, nagpa-interview itong si Marcos Jr. Kaso yung mga tanong nito, mga nag-interview sa kanya, halatang planted naman po mga kababayan. Umpisa na muna natin ito kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin kung ano ang sasabihin niya sa kanyang official statement na to. Tapos sunod natin yung kay Binibining Maharlika. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat, kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Ayos. Maganda po yung mensahe niya na yun, no? Ang napansin lang po natin doon mga kababayan, ang mensahe niya lang kay Marcos Jr., yung mga sinasabi ng mga utol ko sa'yo at nitong si President Rodrigo Duterte, sa kanila yun. Galangin nyo kung ano yung mga pananaw ng kapatid ko at itong si President Rodrigo Duterte. Kaya naman, kung hinamon ka, Marcos Jr., na mag-public drug test kayo dyan sa Luneta, yan dapat nasagutin mo. Kasi mga kababayan, nanggaling yung fen-fen na yun kay Marcos Jr. Binanata niya itong si Tatay Digong. Epekto daw yun ng fen-fen. Ngayon, pumapalag na siya dahil presidente. Pero noong kandidato pa lang siya, noong binanatan siya ng gano'n na gumagamit siya ng pulburon, hindi siya okay lang sa kanya, hindi pumapalag. Pero ngayon mga kababayan, nagkakasungay na siya yung tipong dahil siguro yan sa fen-fen. Ito talagang si Marcos Jr. Pakinggan po natin ang mga sisiwalat dito ni Binibining Maharlika.
Lagot. Ito na po mga kababayan. Ito na po to. Ito na to. Siyempre, sa ating kinabukasan, sa ating bayan. Unang tatalakayin natin, Duterte versus Araneta Romualdez. Baste, nagsorry nga ba kay Amy Marcos? Lulubog na ang mga gamit. Naku, Okay, anong gusto nyo unahin natin? So mag-comment kayo dyan kung meron kayo mga katanungan. Okay? Ngayon, I'll try my best to answer your questions. Right? Okay, si Ma'am Parvina na laging present. Let's talk about nagsorry si Baste kay Senator Amy. Okay? Narinig ko kasi sa interview ni Senator Amy na parang hiyang-hiya daw si Baste sa kanya at nagsorry na ganyan-ganyan. Ano pagkaintindi niyo doon? Actually, mali lang siguro yung interpretation ng media at gustong palabasin. I don't think na pinagsisihan ni Baste yung kanyang mga statement, 'di ba? Yung challenge niya na mag-resign ang pulboronic president. I don't think na nagsorry siya kasi sinabi niya 'yon. Ganito lang 'yan. Okay? Maaaring ganun din ang pagkakaintindi ni yun din naman talaga ang message na nagsorry siya kay Senator Amy, hindi dahil sa statement niya. Ganito kasi yan mga palangga, di ba? Pag may kaibigan ka na nasabi mo yung mga bagay na masakit, parang, uy, pasensya ka na, nasabi ko yun, di ba? Pero kasi yun naman talaga yung totoo. Kumbaga, siguro, na lang, courtesy na lang kay Amy Marcos. Uy, pasensya ka na doon sa binanatan ko yung kapatid mo kasi wala talagang kwenta magtrabaho eh. Naman talaga yung nararamdaman ko, di ba? Pasensya ka na, natamaan ka ng bonggang-bongga. But I don't think na nagsusorry siya dahil nagbanggit siya ng mag-resign, okay? Ang Kuting. So, nami-misinterpret kasi ng mga dogyots ba? Ng mga dogyots. Ay nako, vindicated na naman tayo today, mga palangga, na pagbibityangan na tuloy na si Pangulong Duterte ay puting ahas. Okay? Naku po. Kasi doon sa kanyang press conference gabi, wala na ako energy. Talagang bangag na rin ako mga palangga. Sobrang bangag na sa kapaguran. Okay, may maganda tong. Mag-comment kayo dyan mga palangga. Looking fresh, sabi ni Cariton Liverstick. Nagsorry sa ate, not because he doesn't mean it, but nagsorry kasi kapatid niya. Nagsorry na, sorry, parang tama ka. Nagsorry si Baste dahil nandoon harap-harapan talagang, wala pa pala si Amy doon. Nung maaga, nagsalta si Baste na mag-resign ka na wala pa si Amy doon. At, di ba, tapos nung nagsalta si Pangulong Duterte, shock na shock yung festlock ni Senator Amy, pero ulitin ko muli. Okay? Etong ating puting ahas, hindi ito pwedeng magsinungaling. Siyempre, intindihin natin si Senator Amy na kapatid niya yun eh. Di ba? Mahirap talaga dugo mo na ididiin mo sa kumunoy. Okay? So, para mailigtas mo ang kapatid mo, iiwasan mo ang mga bagay-bagay na mga tinatanong sa'yo. Like, tinanong si Senator Amy doon sa kanyang press con kanina na ano bang masasabi niya tungkol sa patutsada ni revelation. Actually, it's not patutsada. Revelation ni Pangulong Duterte na ang kapatid niya ay nagpupulburon. Ang sabi niya, nakakalok. Sabi niya, ay naku, bala. Parang, bala silang umiiwas pusoy siya. Okay? Correct. And we have to accept and understand kung ano yung magiging ano yung responde niya doon sa statement. Sabi ni John Wick, nagmamalinis. I don't think na nagmamalinis siya palangga. Kumbaga na-corner na siya. Correct. Kasi nga, actually may post pala si Daryl Yap. Okay? May post siya dito, i-connect natin. Daryl Yap, nasaan ka na? Hitad. Hindi, natawa tayo dun sa post niya kanina eh. Yung water. Kamukha ni Lisa Marcos, Lisa Araneta. Baka pagka pinanood niya, mamula sa galit yung tao. Batang ito, bata pa to eh. Pero magaling eh. Daming alam sa buhay, di ba? May bago siya ngayon, yung Insay Mother. Okay? Insay Mother. So dito, sa sinabi... Magaling na bata.
And say mother po, panoorin nyo, malupit. Darrell, ito. Okay, may sinabi siya dito kanina. Okay, hindi ito eh. Sabi niya, hindi ito. Okay. Wala na. Ba't nawala yung message ni Darrell dito? Na parang si Amy Marcos bakit po, ayan, ito pala. Sabi niya, ito sabi ni Darrell 2 days ago, bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo? Utang nila sa iyong lahat ng ito. Ikaw lang ang nagligtas sa kanya sa narco list. Di ba? Naaawa lang ako sa iyo. Although, I think sabi ni Darrell, katatapos lang ng Linden series niyan, gusto kong tumambling from Marcos Mansion to Ocean Adventure. Siguro pareho kami ng puting ahas ni Darrell Yap. Namnamin natin, bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo, which is si Liza Smugs. Okay? Si Liza Ahas Araneta. Ano po talaga, si Liza talaga yung yung punot dulo ng lahat ng kabalbalan na nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr. Pero ano rin po dito sa nangyayari na to sa administrasyon niya, talagang nakita natin kung gaano kahina itong si Marcos Jr. At under Disaya, dito sa bansang to, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng under Disaya na presidente kasi pagka merong tama yung asawa, lahat na lang pakikialaman, parang ang nangyayari ngayon, no? Utang nila sa iyo ang lahat at ikaw ang nagligtas sa kanya sa narco list. Naaawa lang ako sa iyo. So, kung yung itataas ang comprehension sa mga sinasabi ni Darrell at sinabi ko sa inyo na nagmanikluhod si Senator Amy kay Pangulong Duterte para hindi isama sa narco list si Kuting na nagpupulburon, tumpak, di ba? Kavog sa banga. Okay? So, ibig sabihin po ba, alam na ni Senator Amy na kasama talaga sa narco list itong si Marcos Jr.? Alam niya kasi doon sa pinag-usapan nila yung si Mami Pebble, siya daw yung siya daw yung pwede natin tawaging rider, delivery rider. Sabi ni Melda Ligaspi, tama lang yung sinabi ni Mayor Baste. So, it's the same thing. Alam mo, mahirap talaga ang kalagayan ni Senator Amy. Pero ganun pa man, kahit ano pang i-deny ni Senator Amy, kahit itago niya ni Amy ang kanyang nararamdaman sa kapatid niya. At ako dati pinupuwersa ko siya, di ba? Pinipiga ko siya, binibigyan na nga siya ng taning. At then sabi ko sa inyo, may magaganap na bonggang-bongga ngayong January. Okay? May magaganap. Kung nakakasunod kayo sa akin, alam yung sinasabi ko. At ito yung nagmagaganap na sinasabi ko. Itong mga nangyayari ngayon. Hindi dahil may bolang kristal ako, kundi may mga puting ahas tayo. Okay? Yun nga, no? So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na si Darrell ay kaibigan ni Senator Amy. Then maari yung puting ahas ko, kakilala rin ni Darrell. I don't know about that. But so, kumbaga, paninindigan ko yung sinabi ng puting ahas ko na nakbamakaawa talaga si Senator Amy na huwag isama sa narco list ang kanyang kapatid. Kaya dyan sa statement na yan, kundi dahil kay Amy, niligtas na si Kuting ng Norte. Okay. So, 3 points. Okay? 3 points yung gusto kong ipakita sa inyo dito doon sa press conference ni Digong, okay? Ni Pangulong Duterte. Ano yung 3 points na yon? Tignan natin dito yung 3 points. Okay, yung statement niya kanina ba dyan sa Pilipinas? Guys, ang dami ng mga mensahe dito. Okay, dito na lang. Patungkol dun sa pagpapa-appoint ni Kuting, para maging Department of Agriculture Secretary. Nakita nyo? So mismo si Pangulong Duterte ang nag-report sa inyo at nag-confirm sa inyo na 2023, mga first quarter of 2023 ko sinasabi na si Liza Marcos, si Liza Ahas Araneta, actually, let's tawagin natin siyang Araneta kasi hindi naman talaga siya Marcos di ba?
Araneta. Si Liza Araneta. Binibining Maharlika, wala ng Marcos, wala ng Araneta. Kaya pare-parehas na lang yung mga Na nasabi. putot mudlo, mismong sinabi niya sa akin. Okay? Mismong sinabi niya sa akin na i-push ko kay Bongo at kay sa kampo ni Pangulong Duterte na ipa-appoint si Kuting sa as Secretary of Agriculture. So ngayon, ilang taon ako nakipaglaban dyan. From August 2022, nagsimula na ako nagnakngak. Pero na-inexpose ko sa inyo, itong mga, na-expose na ngayon ni Pangulong Duterte, siguro mga first quarter of 2023 o January, ganyan. So isang taon ko nang paulit-ulit sinasabi sa inyo yan. So tumpak na naman tayo dyan. Vindicated Correct. na naman ang... Correct. Totoo na naman yun. Yung parang ang puting si binibining Maharlika, si Tatay Diggs. Siya yung nagsabi nun Tama, Inyong tama. fair lady, kasi gustong-gusto talaga ni Lisa ipa-appoint si Kuting sa agriculture. Yung pala, makikipagsabuatan lang sila sa smuggler at ito pala ang business nila. Which is right now ang nangyayari with Michael Ma. So, kagabi o kahapon dyan sa Pilipinas, yung tungkol sa DA, kinonfirm ni Pangulong Duterte no less than the former president of the Philippines. Di ba? So, kabugsabangan na naman ang lola mo. So, number 2, na sinasabi ni Pangulong Duterte na si Kuting ay nagpupulburon, sumisinghot ng pulburon, kasama ang mga kaibigan niya, di ba? Nabanggit niya yung Tadeco, nabanggit niya yung sa Davao, di ba? Yung mga kaibigan ni Kuting. Di ba? Sino ba binanggit ko dyan sa inyo? O, di ba? Si Dark Choco. O, sino ang jowa ni Dark Choco? Yung artistang maganda. Di ba? Si si Dadon. Di ba? So, na-confirm niya yun. At ano bang ginagawa ni Dark Choco dyan? Palamuti. Hindi palamuti palaitim. Kasi dark nga, di ba? Kakakaloka. So, 2 points. Imagine ninyo. So, sa kabila ng inaway-away niyo ako noon, ninyo ako, ginmura-mura ninyo ako, pero it's okay. Di ba? Sinabi ko nga mga palangga sa inyo, sabi ko nung time na nagsalita talaga ako, 2022, sabi ko, imagine mo, binangga ako kayo. Okay, let's talk about Germany later, palangga. Jack Spider. Naku po. Imagine ninyo, pinagkaisahan nyo ko, inaway nyo ko. Grabe naman kayo. But anyway, sabi ko, darating ang panahon na mabubuksan din ang inyong isipan. And that's the purpose of it, ng pakikipaglaban ko. Hindi ko inaaway ang mga vloggers. Maliban na lang, talagang kung sila ay involved sa pagngawat ng pera, which is yung mga dugyots, involved talaga. Pero hindi ko sila binibigyan ng, ng ng limelight, kumbaga, even though bayad sila ni Lisa Smugs. So, you're there. Nag-trust kayo sa alindog ko, kaya sama-sama tayo ngayon na vindicate. So, number 3, yung sa rehab. Diba? Although, iba lang, I don't know kung anong, hindi, ang sinabi ko sa inyo, yung recent na pumunta si Kuting na sa Germany, dun yun sa stem cell kasi mayroon siyang iniindang sakit. Oh, okay? So, sabi ni Sisan Hina, your hard work, okay? Your hard work. Ayun na nga mga kababayan, ang bottom line dito, talagang pagka nagdire-diretso ang pinaggagawa nitong pamilya na to, hindi po malabo na yung sinapit nitong si Marcos Sr., sapitin din itong si Marcos Jr. Yun ang katotohanan doon. Kahit ano pa pong mga yun lang ang mangyayari dyan. Yun po ang nakikita nating posibleng mangyari sa kapalaran nitong si Marcos Jr. Pagka hindi niya inayos at dinire-diretso niya yung PI na yan, yung People's Initiative, yung pagbanat sa mga Duterte, at napakarami pa pong kapalpakan na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Nagbalikan yung mga adik. Yung presyo ng illegal na droga bagsak presyo po ngayon, bangketa. Yung iba nga, mayroon akong nabasa ano na daw ngayon, buy one take one. Pagdating daw po ngayon sa illegal na droga, buy one take one. Wag na po tayo magtaka doon. Ayon dito kay Tatay Diggs, ang ating mismong presidente, ano sabi niya?
Ngagba. Ngagba po eh. Ano magagawa natin, di ba? Kung ngagba, paano niya nga naman mauutusan ang PIDEA na hulihin nyo itong mga dikka na to kung siya mismo ang sabi, ayaw kay Tatay Diggs ngagba siya. Di ba? Ayun na nga mga kababayan, kita-kita po ulit tayo mamaya. Maraming salamat po.